araw, klase. Magandang araw, teacher. Kumusta kayong lahat? Masaya ba kayo ngayong araw? Opo, okay lang po. Mabuti! Tayo ay magsitayo at manalangin. Pwede bang ikaw manalangin, Mendoza? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen! Ayan! Ngayon, may tanong ako kung meron bang absent ngayon sa ating klase? Wala po. Tingnan niya natin, ilan ang lalaki ngayon? 10. 10. Sa babae naman, ilan? 8 po, teacher. 8. May absent ngayon? Meron po 3. 3 sa Babae po. babae. Sa lalaki, Wala po. ilan lahat ang nasa klase natin ngayon? 18 po. Sabi absent. 15 na kayo. Nice. Ready na ba kayo ngayon sa ating aralin? Opo. Bago tayo magsimula sa ating susunod na talakayin, meron ako itong inihanda na classroom rules. Maaari bang basahin ng sabay-sabay? Maaari bang pakibasa ang ating classroom rules? Dream big. Be kind. Maintain discipline. Believe in yourself. Learn from your mistakes. Ayan, dapat habang tayo ay nasa klase, gamitin ninyo ang ating classroom rules para mapanatili ang ating kaayusan sa loob ng class. Ayan, bago tayo magsimula sa ating klase, meron ako rito mga larawan na ipapakita at inyong tutukuyin kung ano ang mga ito base sa ating nakaraang tinalakay. Nakikita po ba? Opo. Ano ang nasa larawan? Teacher, Sige po. bata po nakahiga, natutulog. Tama. Patuloy sa ating panibagong talakayin, meron ako rito mga larawan na tungkol sa... Nakalimutan ko. Meron ako rito mga larawan na tungkol sa ating nakaraang talakayin, tungkol sa mga pagpapahalaga sa ating sarili. Sa unang larawan, sino ang maaaring sumagot? Teacher, Sige po, Mendoza. ano po teacher, nag-i-exercise po para po maging malakas ang katawan ko. Very good. Bigyan naman natin siya ng very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Very good. Sa next naman po, Teacher. teacher, ano po kumakain po ng gulay? Very good. Sa last one, Natutulog po. Sa tamang oras. Sa gabi. very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good. Ayan, napatunayan ko na may natutunan kayo sa nakaraan nating tinalakay. Bago tayo magsimula, meron ako rito inihandang video. Handa na ba kayo? Opo. Maaari kayong tumayo at sabayan ng video na ito. Opo. 1, 2, 3. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi umuupas. Ang mga ibon na lumilipad ay Okay na? mahal ng Diyos, hindi umuupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, pray. Nag-enjoy ba ang lahat? Opo. Dahil dyan, meron ako rito mga katanungan. Handa na ba kayo? Opo. Sa unang tanong, sino ang maaaring sumagot?
Teacher, Sige po. basahin ko po yung tanong. Opo, pakibasa. Ano ang ginagawa ng mga ibon sa awit at paano ito naiiba sa tao? Ano po, teacher? Lumilipad po ang mga ibon ayon sa kanilang likas na kakayahan, samantalang ang tao naman po ay lumilipad pero nakagagawa ng iba't ibang bagay gamit ang isip. Magaling! Bigyan naman natin siya ng angel clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Woo! Sa pangalawang tanong, sino? Ako po, teacher. Sige po. Paano ginagamit ng tao ang isip at konsensya sa kanyang ginagawa? Ginagamit ng tao ang isip at konsensya upang malaman kung ano ang tama at mali at makapagdesisyon ng maayos po. Very good. Bigyan natin siya ng Mami Junisha clap. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Sa pangatlong tanong, Ako po, teacher. sige Dwight. Ano ang katangian ng tao na walang ibang nilalang? Ang tao ay may isip, konsensya, at kakayang magpasya, kaya siya ay natatangi sa ibang nilalang. Very good. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very very good, good, very very good. Sa pang-apat naman, sino ang gustong sumagot? Teacher, Sige po, Mendoza. sa inyong palagay, ano kaya ang tatalakayin natin ngayong araw? Ano po? Tungkol po sa katangian ng tao, teacher. Magaling! Bigyan natin siya ng 5 bagsak. 1, 2, 3. Very good. Good. Ngayon naman, meron ako rito ang layunin. Ang aralin ang mga mag-aaral ay Ay inaasahan na ilarawan inilarawan ang mga katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. At alam kong inyong naulaan ang ating susunod na talakayan na pinamagatang. Pakibasa. Katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Ngayon, tatanungin ko kayo tungkol sa ating bagong topic. Pag sinabi natin katangian ng tao, ano ang inyong unang pumapasok sa inyong isip? Teacher, Yes, Merbrin? ano po? Pag-uugali po. Tama, pag-ugali. Meron pa bang ibang sagot? Teacher, Janilyn? pagmamalasakit po. Tama. Ngayon, salamat sa inyong mga sagot. At bilang sa inyong pagsagot, ay bigyan natin sila ng very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good. Magaling. Ngayon naman ay sabay-sabay nating alamin kung ano ba ang definisyon ng ating bagong paksa. Sabay-sabay nga nating basahin. Ang tao ay natatangi sa lahat ng nilalang dahil siya ay may isip at kilos loob. Ang isip ay kakayahan ng tao na mag-isip, umunawa, at magpasya, samantalang ang kilos loob ay tumutukoy sa kakayahan niyang pumili at kumilos ayon sa kanyang nais. Bukod dito, ang tao ay may konsensya na nagsisilbing gabay upang makilala ang tama at mali. Dahil sa mga katangiang ito, ang tao ay may pananagutan sa kanyang mga desisyon at kilos. Yan, magaling. Base sa inyong binasa, ano ang inyong pagkakaintindi sa definisyon ng katangian ng tao? Ano po, teacher? Yes, Merbrin? Ano po, teacher? Parang ano po siya, dapat po may sa tao po may sariling pag-iisip at dapat din po mayroon din po siyang kilos loob po. Tama. Sinasabi dito na ang tao ay may kakayahang mag-isip ng tama at mali at habang iniisip niya to ay meron din siyang kalayaan na gawin ito gamit ang kanyang kilos loob. Pero sa bukod dito ay meron din tayong tinatawag na konsensya.
kung saan dito ay pinaprocess ng ating utak o ng ating katawan kung ang ating bang ginagawa ay tama o mali. Ako ay natutuwa na kayo ay may naintindihan sa ating panibagong topic ngayong araw. Kaya bilang alam ko na kayo ay nakinig, ay sabay-sabay natin sagutin ang ating mga gabay na tanong. Sabay-sabay nga natin basahin. Gabay na tanong. Ano ang pagkakaiba ng pag-iisip ng tao at hayop? Ano ang sagot? Teacher, Yes, Maribrin. ano po, ang tao po ay nagagamit niya po ang isip niya sa tama po, habang ang mga hayop naman po ay hindi. Halimbawa po nito ay ang tao na nakakaisip po ng mga bagong bagay, habang ang mga hayop po ay hindi. Tama. Dahil tama ang iyong sagot, ay bigyan natin si Maribrin ng overwhelming clap. Paano po yan, teacher? Ngayon ay sabayan niyo ako para sa ating overwhelming clap. So, paano nga ba ito? Sundan niyo lamang si teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Overwhelming! Ngayon, kayo naman ang gagawa nito. So, bilang papremyo para kay Maribrin, ay sabay-sabay natin siyang bigyan ng overwhelming clap. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Overwhelming! Salamat sa iyong pagsagot, Maribrin. So, sa number 2, maaari mong pakibasa. Paano ginagamit ng tao Ang kanyang isip sa paggawa ng desisyon sa araw-araw. Sino ang gustong sumagot? Ako po, teacher. Sige, Janeline. Ano po, ginagamit niya po ito kapag kailangan niya pong magdesisyon sa kanyang gagawin. Halimbawa po nito ay kung ano po ang unahin niya, maglaro o gumawa ng takdang aralin. Tama, napakagandang halimbawa niyan, Janeline. So, para kay Janeline, bigyan natin siya ng very good clap. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good! Sa atin naman, number 3, sino ang nais bumasa? Ako po, Rhea teacher. May. Paano nakatutulong ang damdamin ng tao sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba? Nakakatulong po ito para magkaroon po ng ibang kaibigan at kilala po. Tama. At dahil dyan, ay bigyan natin si Rhea May ng Lola Junicia Cloud. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good! Aling Junicia Cloud. Aling Naman sa ating ikaapat na katanungan ay sino ang nais bumasa? Ako po, teacher. Dwight? Alin sa katangian ng tao ang mas mahalaga para sa iyo? Pag-iisip o damdamin? Pag-iisip po kasi alam po nito ng kasi po alam po nito kung tama o mali po yung ginagawa natin. Tama. So, dahil dyan, ay bigyan natin ng good job clap si Dwight. Paano po? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good job! So, number 5, sino ang nais sumagot? Maribrin? Tama bang sundin ng tao ang kanyang gusto kahit alam niyang mali ito? Ano po, teacher? Mali po, kasi maaari niya pong pagsisihan o hindi po siya magiging masaya sa resulta po ng kilos niya po. Florence. Ay nagagalak at inyong lahat ay kayong lahat ay nasagot ninyo ang ating mga gabay na tanong. Para sa ating susunod na gagawin ay tatawagin ko si Miss Maribrin Mendoza. Ayan, ako'y nagagalak sapagkat mayroon kayong natutunan kung ano yung ating tinalakay ngayong araw. Pero nais pa rin malaman ni teacher kung talagang may natutunan pa kayo sa ating tinalakay, meron akong hinihandang pagsusuri dito. Kaya mga bata, pakibasa ng ating panuto. Sabay-sabay. Sabihin kung bakit ka ginawa ng Diyos na namumukod tangi. Pagbigas na sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ayan, para sa unang katanungan, sino ang nais magbasa at magsagot?
Janeline? Ano-anong talento ang ibinigay sa iyo ng Diyos? Binigyan niya po ako ng talentong pagsayaw, pag-awit, gumuhit, maglakad, mag-isip, magsalita, makakita, at makarinig. Ayan, mahusay. Bigyan natin siya ng mahusay clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay! Ayan, sa ating pangalawang katanungan. Ako pa, teacher. Okay, Rhea. Masaya ka ba sa mga talentong ibinigay ng Diyos sa'yo? Sobrang saya po dahil nagawa ko po ang mga bagay na naiiba sa ibang nilalang. Ayan, napakagaling. Bigyan natin siya ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling! Sa pangatlong nating katanungan. Ako po, Right. teacher, sa inyong palagay ang mga paraan kung paano magagamit ng tao ang kanyang kakayahang mag-isip at magmahal ay magagamit natin sa araw-araw. Opo, tulad na lang po kung paano tayo makitungo at makisalamuha sa ating kapwa. Ang galing. Bigyan naman natin siya ng ang galing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ang galing! Natutuwa si teacher sapagkat meron kayong natutunan talaga sa ating pinag-aaralan ngayong araw. Pero nais pa rin ni teacher na malaman kung lubos nyo ba talagang naunawaan yung ating pinag-aaralan ngayong araw. Merong inihanda si teacher dito na kung tatawagin ni teacher ay pagnilayan mo. Pakibasa ng sabay-sabay class. Para sa kabuuan ng ating tinalakay, paano ka ba naging namumukod tangi? Okay, sino ang pwedeng magsagot dyan? Ako pa, teacher. Okay, Rhea. Bawat isa sa atin ay ginawa ng Diyos na namumukod tangi. Binigyan niya tayo ng iba't ibang talento. Gusto ng Diyos na gamitin natin ang mga ito para gawin ang mga bagay na gusto natin at makatulong po sa kapwa. Ayan, napakahusay naman ni Rhea sa ating sa kanyang pagsagot. Bigyan natin siya ng mahusay clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay! Ayan, aking nalalaman at aking napapansin sa at meron na kayong talagang natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Nandito naman ang ating gagawin para sa ating pagsusulit. May katanungan po ba tayo o nais na linawin sa ating topic na itinalakay? Wala po. Okay. Since wala na tayong nais itanong o ipaglalim, meron ako sa inyong inihanda na ilang mga katanungan na na kailangan ninyong sagutan. Sa po lamang siya, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutan ang aking mga binigay na katanungan. Malinaw po ba sa atin yun? Opo. Ayan, may katanungan po ba tayo o nais na ipaglalim sa ating topic? Wala po. Okay, kung ganun, may binigay ako sa inyong ilang mga katanungan na kailangan ninyo sagutan. Bibigyan ko kayo ng oras para mapag-isipan at sagutan ng ating mga katanungan. Bago yun is, papabasa ko sa inyo kung ano ang panuto. Okay lang ba na may basahin ninyo ang panuto na inanda ko sa inyo? Opo. Okay, pakibasa. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Malinaw po ba sa atin ang ating panuto o may katanungan po ba tayo? Wala na po, teacher. Okay. Since wala na tayong katanungan, mag-umpisa na tayong sumagot sa ating binigay na test. Tapos na ba ang lahat? Opo. Since tapos na ang ibinigay ko na oras, sasagutan na natin ang mga ilang katanungan na inanda ko sa inyo. Sa una, sino ang gustong sumagot? Miss Menprin? Ang tao ay may kakayahang mag-isip. Tama po, teacher. Tama ba siya, mga klase? Opo. And so, ang huli natin na katanungan, sa pang-10, sino ang gustong sumagot? Ako Miss po, teacher. Jenny?
Pakibasa, Ang tao ay may pananagutan sa kanyang kilos dahil siya ay may isip at kilos loob. Tama po, teacher. Tama ba si Miss Jeneline? Opo! Okay, since alam ko at nakita ko na lahat kayo ay tama ang mga sagot, naniniwala ko na naintindihan nyo ang aking lesson na itinalakay. Ngayon, tanda ko naman tayo sa ating takdang aralin na kailangan ninyo sagutan sa inyong mga bahay. Sino ang gusto magbasa ng aking panudo sa takdang aralin? Gumuhit na isang eksena na nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa pamilya. Halimbawa, pagtulong sa gawaing bahay, lagyan ito ng maikling paliwanag. Okay, may katanungan po ba tayo sa ating takdang aralin? Wala po! Okay, since maganda at kita ko na naiintindihan niyo siya, hihintayin ko na ipasa niyo sa akin siya sa inyo bukas at sana ay magawa ninyo ng maayos. And then, ayun, sa inyo, klase, ako nga ulit si Dwight at salamat sa pakikinig. Sino ang gusto magbasa ng aking panudo sa takdang aralin? Ako po. Baby? Gege, kakat ka! Visit ka! Lalagay ko talaga sa bloopers yan. Gege.